Good night din, Zainab. Congratulations. Good night din. Sorry, dapat pala may Zainab. Pasensya na, nasanay na ako. Okay lang, Nasli. Walang problema. Excited ka na ba sa office mo? Oo, tara. Ano, nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda. Iliipad ko ng mga gamit mo. Sige. Sige, babalik ako. Hindi ako makapaniwala. Oo nga. Aalis na ang kaibigan natin. Jenner, totoo ba nakikita ko? Ano bang meron? Hindi ko alam, pero siguradong hindi maganda to. Dali, kunyari nagtatrabaho tayo. Meron ba? Merhaba, Mr. Halid. Kumusta ka? Okay lang, ikaw. Kumusta? Okay lang din. Upo ka. Gusto mo ng tsaa? Hindi, thank you for that. Okay ba lahat? Oo, okay na. Zainab, alam mo namang ako ang majority shareholder. Ang trabaho mo dito, ikaw ang tatayong representative ko dito. Basta ang pakiusap ko lang sa'yo, mag-focus ka lang sa work. Oo naman, huwag ka mag-alala. At saka, alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Sabihin mo lang sa akin kung magka-problema. Don't worry about it. I'll do my best, Mr. Halid. Excuse me. Hello? Halid, busy ka ba? Why? What's wrong? Halina muna. Bakit ba? Basta, importante, bilisan mo. Okay, I'm on my way. I have to go. Basta yung billing ko sa'yo. Okay, sige. See you. Good luck. See you. Thank you, Sidki. Erin, Good night, then. Raiden. Do you wanna hang out later after school? Hindi, I'll stay at home na lang. Ano bang meron? May problema ka ba? Is this about the girl or something? No, I'm not just in the mood. I know what can cheer you up. What? Introduce kita sa friends ko. Same I friends. met them when I was working for Baba. Oh, yeah? Ha! Nag-part-time ako dati and I met a guy named Ferkan at the shuttle. We're almost the same age pero he acts mature. He works full-time every day. Really? Cool din yung friends nila. I've been hanging out with them since summer. Okay din sila. Talaga? Oo, hindi sila losers like our schoolmates. Hindi katulad ng nerd na to na apat ang mata. Well, you have a point. Sige, let's hang out later. We can meet them after school. Masaya yun. I really want to have fun. Iba-iba talagang trip nila, dude. You should hear their stories. Parang sa movies. Excited tuloy ako. Ako rin. Good night din, Zainab. Okay ka lang ba? Pasok ka. Congratulations. Thanks, Akan. Upo ka. You really pulled one on us. Deserve niyo yun, Hakan. I understand how you feel at syempre hindi naman ako galit sa'yo. Alam ko namang kay Alihan ka lang galit, di ba? Hindi mo naiintindihan. Hindi ako kumumpi kay Halid para nasaktan si Alihan. Ginagawa ko to kasi ito yung alam kong dapat gawin. Ewan ko, Zainab. I don't know what to say. Wala ka naman dapat sabihin. Kilala rin naman kita, Hakan. Sigurado akong ginawa mo lahat para pigilan siyang gawin yun. Basta, I hope everything works out for you.
Oo nga, mahiba ako. Kumusta si Irem? Medyo matagal na kami hindi nakakapag-usap. Ewan ko. Seryoso? Di ba nagkikita kayo? Ngayon, hindi na masyado. Bakit naman? Akala ko pa naman okay na kayong dalawa ngayon. Naging okay naman kami, pero parang may kulang yata. Si Irem ba yung nagsabi niyan? I mean, sa totoo lang, natakot siya nung nakita niya yung nangyari at hindi ko naman maitatangging tama siya doon. Sige, kakausapin ko siya. Hindi, kahit wag na. I don't want her to feel pressured by this. Hindi ko naman siya kukumprontahin. Nag-aalala lang naman ako sa kanya. Anyway, congratulations ulit. May mga kailangan pa akong gawin ngayon. Mamaya na lang. Okay. Hakan. Sana huwag mong personalin yung mga nangyari ngayon. Pasensya ka na. It is what it is. Ganun talaga buhay. Sit down. Bakit ba, Zerine? Anong meron? Dumaan si Alihan dito. Minaasahan ko na yon. Hahanap sila ng pag-iinitan dahil sa nangyari. Dahil sa mga sinabi niya, naapektuhan talaga ako. Zerine, dapat ka nang masanay. Alam na natin ang weakness niya ngayon. Pero hindi tungkol doon. May iba pa. Diretsin mo kasi ako. Sabi niya na nagka-affair daw kayo ng mama ko. At naniwala ka naman? Hindi pero syempre nagulat ako. Kaya tuloy hindi ako mapakali. So, pinapunta mo ako dito para lang sabihin yan sa akin? Sorry kung naistorbo kita, Halid. Pero bakit naman niya sasabihin yon kung walang dahilan? Simple lang, Zerine. Hindi niya matanggap na pangalawa lang siya. Sa sobrang galit niya, pinakasalan niya si Ender, hindi ba? Sinisiraan niya lang ako para kampihan mo uli siya. Parang hindi ko na siya kilala ngayon. Hindi na ako magugulat. Kung may kasinungalingan pa siyang sasabihin, sigurado yun. I really hope that he stops now. Desperado na talaga si Alihan. Hindi. Baka pakana ni Ender to. Alam kong hindi gagawin ni Alihan yun. Tingin ko rin. Zerine, don't tell this to anyone. Sira ka ba, Halid? Why would I tell anyone? Sa wakas, natapos din. Oo nga. Sandali, teka lang. Si Zeynep ba talaga yung nakikita ko doon? Oh, big boss na siya ngayon. Tara, puntahan na natin siya sa office niya. Okay, good idea. Sinuwerte na siya. Wow! Parang yung mga typical na Turkish na pelikula na rags to riches ang kwento. Natupad na ang mga pangarap niya. Big boss na talaga siya ngayon. Oo, parang naalala ko nga na may suot na sombrero yung babaeng yun. Oo, parang yun lang ang kulang kay Zeynep ngayon. Ano na naman ba gusto nyo? So ikaw na ba ang vice president ngayon? Oo, obvious ba? Good job. Buti ginalingan mo. Sige na. Hindi ba kayo magtatrabaho? Tayo na. Sige na, doon na kayo. Tingnan mo siya, oh. Feel niya na agad. Oo nga, napansin ko rin. Boss na kasi siya ngayon at nagsisimula na yata siya mag-power trip. Hindi nyo ba ako narinig? Sige na. Oo, sige na. Ikaw na ang may bagong opisina. Miss Zeno, bagay na bagay sa'yo maging boss. Just keep up the good work. Oo, iba na talaga kapag umaasenso. Sige na, dali, labas na. Bilis. Okay, aalis na kami. Huwag ka mag-alala. Teka lang, hindi mo ba ikakwento? Kahit mamaya na siguro pare, magkapit-bahay na tayo ngayon. Mamaya niya na ikukwento sa atin. O, sige. Mamaya. See you. Sige na. Sige na. Good luck, friend.
Huwag mo na lang siyang papansinin. Okay. Mabuti na lang tinawagan kita. Mag-ingat ka. See you. See you. Okay lang kayo, sir? Okay lang. Tara. Bye-bye, dear. Oh, Ender, dear. Nandito ka pala. Wow, mukhang masaya ka yata. Dapat bang malungkot ako? Naisip ko lang malamang depressed ka dahil sa pagkatalo nyo kahapon. Pero oo nga pala, magaling kang magpanggap kung wari hindi ka apektado. Yildiz, wala ka namang alam tungkol doon, kaya sa tingin ko wala kang karapatang magsalita, kaya tumahimik ka na lang, okay? Hindi naman sa lahat. Pero syempre, pwede kong kapalpakan nyo ang usapan. Syempre, alam na alam ko na yun. Kung ako sa'yo, huwag ka munang magpakasigurado. Napansin ko nga, wala kang masabi sa akin nitong mga nakaraan. Paulit-ulit na lang ang sinasabi mo. Baka sign of aging na yan. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Yildiz, dear, kaya ka siguro nagkakaganyan dahil sa promotion ng kapatid mo. Pero dapat lang malaman mo na binigay sa kanya yung posisyon dahil may kapalit. Para lang yung mga alahas na akala mong binigay ni Khalid sa'yo. Paniwalaan mo ang gusto mo. Kailan mo kaya maiisip na hindi mo kami kakayanin? Kami? First off, you have to understand na yung kami na sinasabi mo ay isang kasinungalingan. Dahil, ang totoo talaga niyan, ginagamit lang kayo ni Khalid. He is using you, your gullible sister, and that snake set in. All of you. Kaysa pilitin ng isang lalaki na pakasalan ka, at least ako mahal ako ng asawa ko, hindi tulad nyo. Walang nagmamahal sa'yo, kawawa ka naman. O sige, ayoko nang masayang ang oras ko. Good luck na lang sa mga plano mo. Basta galingan mo, ha? Bye-bye, Ender. Pasensya ka na, may nakasalubong kasi akong bruha. I am so sorry. Hindi dahil sa mga pinagdaanan natin noon, kundi sa mga naapektuhan. Sana nandito ka pa rin ngayon. I'm so sorry, Tarik. Good night din, boss. Kumusta na? I talked to Abla earlier. Huhulaan ko. Hindi naging okay. It's not good. What happened? We had an argument. Nagsigawan kami. At sinabi ko na yung tungkol kay Khalid. Ano? Anong sinabi mo? Pinento ko sa kanya ang lahat. Siyempre, hindi siya naniwala. Pinaalis niya ako. Ano ba naman yan? Alihan, hindi naman ganun kadali matanggap yun para sa kanya. Akan, I'm not asking her to accept anything. Hindi ganun, pero sana man lang. Nakinig siya sa akin, pero hindi niya nga ako pinatapos. At ang akala pa niya, nagsisinungaling ako. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan. Kung hindi siguro si Khalid ang pinag-uusapan namin, baka naniwala siya. Hindi ba din pala umubra? Tsaka, naipituloy tayo. Anong gagawin natin? I know. Don't worry. Alam ko na.
ituloy mo lang ang pagbili ng mga shares. Kahit yun lang ang gumana. Be careful, Hakan. Huwag kang mag-alala. By the way, nakalipat na si Zeynep ngayon. Good. Oo. Kinongratulate ko na siya kanina. Dapat ako rin ba? Ewan ko. Ano ba sa tingin mo? Alam mo namang pantay na kayo sa posisyon ni Zeynep ngayon. Dapat magkasundo na kayo. I can't believe it has led to this. Sige. Welcome. May babalita ako sa iyo. Ikaw din? Oo. Ngayon, boss na namin si Zeynep. Alam ko yun. Ano? Sino nagsabi sa iyo? Nagkampihan na si Zerin at Halit ngayon. Si Zerin, binigay ang shares niya na minamanage ni Alihan para kay Halit. Tapos ginawa niyang vice president si Zeynep. Kaya pala, tanggapin nating isang magandang plano yon. Talagang tinalo nila kayo. Jenner, hindi mo naman siguro gustong mamatay ngayon, di ba? Pasensya na, Abla. Di ko talaga napigilan eh. Kung kailan akala ko okay na ang lahat, biglang mawawala pala ulit sa akin. Abla kasi, baka naman kasi masyado mong pinipilit. Bakit ba kasi hindi na lang tayo dumiskarte ng sarili? Sayang lang tuloy ang pagpapakasal mo kay Alihan. Paano mo naman nasabi yan? Walang masasayang. Oo, natalo nga kami. First round lang yon at hindi pa tapos ang laban. Tsaka hindi ko pa din na-enjoy ang pagiging Tash Demir ko. Nako, hula nga ng mga Mayan, magugunaw daw ang mundo. Hindi naman nangyari, pero simula nun, ang daming masamang nangyari sa atin noon, Abla. Kaya naniniwala ako. Wala akong paki sa mga Mayan. Makinig ka. Bantayan mo ng maigi si Zeynep, okay? I-record mo lahat sa utak mo kung anong nangyayari, anong pinag-uusapan sa kumpanya. Kaaway na natin sila lahat ngayon. Si Halit, si Zeynep, lahat sila. Baka nakalimutan mo. Nakapit-bahay ko na ang tinutukoy mo ngayon. Magkapit-bahay na kayo ni Zeynep ngayon? Oo, bakit? Re-rentahan ko sana yung mansion sa tabi ni Halit. Kaso kulang yung binigay mong pera. Layuan mo na siya. Wait, I have an idea. Sige, dikitan mo lang pala siya. Aha, Abla, may utak din si Zeynep. Wala pa rin akong pake. Ikaw na ang bahala. Dapat gawan mo ng paraan. Do as I say. Alam mo ba, Abla? Sa tingin ko dapat magpatingin ka na sa doktor. Wala akong problema, Jenner. Pero ikaw meron. Susunduin ko na si Erim sa school. Just let me know pag may good news na. Okay? Oo, sige. Ingat. Mag-dinner na lang tayo mamaya. Sige, pumunta ka na lang sa bahay ko mamaya. Sige, ganun na lang. Okay, bye-bye. Bye. Bakit? May kailangan ka? Congratulations. Salamat. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko nga rin eh. Pero ito na ako. Nagpapatalo ka na rin pala sa galit. Yan ang akala mo. Siguro kanya-kanyang pananaw lang sa buhay yan. Don't expect me to believe na nandito ka para lang sa career mo, Zeynep. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Pero bakit parang may pakialam ka? I know you very well, Zeynep. Kalimutan mo na yung Zeynep noon. Wala na siya. Nagbago na ako ngayon. I see that. At sorry dahil ako ang naging dahilan nun. You deserve what you tolerate. Kaya siguro ito tayo ngayon. Baka yun lang yun. Alam ko na ngayon. Sige. Makakaalis ka na. Hindi mo ba ako narinig? Umalis ka na. Oo, narinig ko, Zeynep. Oh, pero bakit nakatayo ka pa rin dyan? Kasi bagay sa'yo ang posisyon na to. I'm happy to see you despite the circumstances. Hindi ako masayang makita ka. Mas mabuti pa siguro umalis ka na.
Please lang. Masyadong mapilit sa Zeren tungkol sa kotse. Pakihintay lang ako saglit. Erim! Erim! Wait, I'll just talk to my mom. Go ahead. Erim, anak. Why are you here, Mom? Bakit ganyan ka nakapag-usap sa akin? Pumunta ako dito para makita ka. Ayaw mo ba? I don't. Don't ever come here again. Erim, anak. Sandali lang. Bakit ka ba nagkakaganyan? Siguro pinagbawalan ka ng baga mo makita ako. Just worry about your new husband. Don't waste your time here. Erin, dear. Listen, alam kong galit ka, but don't you think you're overreacting here? I'm not. I don't want to see you anymore. Erin! 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 I didn't know you have problems with your mom. It's not a big deal. We just talked. You told your driver, right? Yep, you'll just wait for me. So where are your friends? Siguro nandito na sila. Dito sila tumatambay. Ayun, nandun sila. Ano bang trip natin Sila? mamaya? Oo. Saan tayo tatambay? Oo nga, ako rin eh. What's up, guys? Si Erim, best friend ko. Erim, ito pala si Furkan. Meet Angelal. Kamusta? Ako si Chelan. Mera ba? Bale, doon ka rin nag-aaral sa exclusive school. Oh, same school kami. Ang weird lang. Gusto natin maging katulad nila, tapos sila naman maging tayo. Sige, kung gusto mo kaming maging kaibigan, mahihingin muna sana kaming favor sa'yo. Anong favor? Siyempre, kailangan nila ng budget. Pambili ng pagkain tsaka drinks. Ah, yun lang ba? Barya lang sa'yo yon. Tara na. May alam akong cafe doon banda. Doon tayo tumambay. May mga pagkain din naman doon. Game ka? Oo, sige. Game. Alam mo, mukhang magkakasundo tayo. May masarap na burger place din dun. Pwede tayo kumain dun mamaya. Okay, sige. Zeynep, kamusta na? Napatawag ka? Okay naman. Ganun pa rin. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, sa panahon ngayon, mas nagtatagal pa ang mga banda kaysa sa mga ibang kasal. Single ka pa rin, di ba? Parang ang dami yung comments sa akin, ah. Oo, sorry na. Oh, sige. Oo nga pala. Kamusta na kayo ni Hakan? Ewan ko, ano bang dapat mangyari sa amin ngayon? Bakit ba ang sungit mo sa akin ng aga-aga? Nagkita kasi kami sa office kahapon. Natanong ko rin siya. Malungkot ba siya? Medyo. Ganun ba? Oo, nagulat din nga talaga ako eh. Bisitahin mo naman ako mamaya. Hindi, ayoko sa bahay mo. Nalilito na nga ako, ikukulong mo ba ako? Mabas na lang tayo mamaya. Ano bang problema, Irem? Para malungkot ka. Nagsisisi ka ba o ano? Hindi ko rin talaga alam. Sige, mamaya na lang. Basta pumunta ka na lang sa bahay, ha? Sige, mamaya na lang. Sige, bye. Yildiz? Kumusta na? Hindi pa rin ako sanay na makita ka dito. Kung ganon, kailangan mo nang masanay. Para sa akin, mas gusto ko yung dating ikaw. Kahit naman ngayon, may gusto ko pa rin sa akin. Tumigil ka, baka may makarinig sa'yo. Huwag ka na lang magtanong kung hindi mo magugustuhan ang sagot. Ang yabang mo naman. Dahil ba yan kay Zera? Sabi ko na nga ba, ibibring up mo na naman yun. Sinisira mo ang araw ko. Alam ko yun. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung ayaw mo makipagkita ko kay Zera. Pasalamat ka, biglang nag-ring tong phone ko. Good.
Bakit, Zeno? Hello? O, ba't parang galit ka? Ay, nakakainis. Nakita ko si Kemal. Nako, masanay ka na. Magkikita kami ni Irem mamayang gabi. Gusto mo sumama? Magpapaalam muna ako kay Halit. Okay, sige. Basta pumunta ka mamaya, ha? Bye, Abla. Okay, bye. Hello, sweetheart. Nandito na ang asawa mo. Oh, welcome. Katatapos ko lang mag-lunch. Kaya naisip kong dumaan. Have a seat. Hindi na, thank you na lang. Oo nga pala. Nasalubong ko si Ender kanina sa restaurant. Sana nakita mo siya, parang ang lungkot-lungkot niya. Simula pa lang yan. Oo nga. Hindi ko siya pinaporma kanina. Pero dapat yata hindi mo na lang siya kinausap. Nasalubong ka lang siya. Sinubukan niyang humirit pero napahiya lang siya. Tameme siya. Good job. Ngayon, sigurado akong kay Zerin naman siya lalapit. Kakampi natin si Zerin, di ba? Oo, kakampi natin si Zerin. Sige. Tumawag nga pala si Zeynep sa akin. Niyayaya niya ako mamaya. Lalabas daw sila ng pinsan naming si Irem. Saan daw? Hindi ko pa alam. Siguro magdi-dinner sa isang sosyal na restaurant. Ano naman ang meron doon? Bakit? Kailangan ko pa ba ng rason para makasama ang kapatid at pinsan ko? Tsaka, kamag-anak ko naman sila. Hindi pwede. Isipin mo rin kung sino ang mga kasama mo, Yildiz. Pero darling, nung kayo pa ni Ender, nandun siya sa lahat ng mga parties kahit hindi ka kasama. Gusto ko lang naman kasing makasama ang kapatid ko. Ano bang problema dun? Pero iba naman ang pinupuntahan ni Ender. Gets ko na. Simpleng tao lang kasi sila. Ano ba talagang problema mo dun? Sumama ka kung gusto mo. Pero huli na to. Salamat at pinayagan mo ko. Alam mo naman, ayoko na mga ganyan. Okay, sige. Lahat bawal kay Yildiz. Aalis na ako. Have a good day, sweetheart. You too. Ano ba yan? Ang hirap naman pumili. Masarap yun siya. Para sa ito. Paki-assist mo nga yung customer. Hindi, thank you. Tumitingin lang ako. Sabi ko, i-assist mo siya, di ba? Hindi, okay lang talaga ako. Hindi na kailangan. Girl, if ever may gusto kang itanong, masasagot niya naman lahat. Pwede ba wag mo akong tawaging girl? Girl? Madam, ano bang problema mo? Sabi ko, wag mo akong tawaging girl. Ano bang pagkakaiba nun? Relax ka lang dyan. Hindi na ako nagulat na hindi mo alam ang pagkakaiba. Ewan ko kung sino ka, pero makinig ka. Sana maintindihan mo. Tawagin mo akong girl kung gusto mo. Hindi lang maganda pakinggan pag tinawag mo akong girl, okay? Babae ako. Tawagin mo akong miss. Sinabi ko bang lalaki ka? Ay, nako, pwede ba? Ilayo mo nga siya sa akin. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Ano ka ba? Kumalma ka lang. Potential Sino ba customer kayo, yan. ha? Sino ka? Gawin mo yung sinabi sa'yo ng doktor. Magbilang ka. Sige na. From 100 pababa, okay? 8, Nako, 97, makaalis na nga dito. 96, 95, 94, 93. Teka, sino ba yung babaeng yun? Hindi ko kilala. Relax. Kurban, alamin mo nga para sa akin kung sino yon. Sige na, alamin mo na agad ngayon. Relax. Bakit mo papatulan ng babaeng Ano yun? bang problema ng babaeng yon? Malamang feminist din yun. Nakikiuso siya siguro. Ang hirap talaga magbago lalo na sa mga ganyang klaseng tao. Relax. Kumalma ka lang. Paano kung siya yung sinasabing babae ni Baba Yasa? Sabi ni Baba, miserin daw. Kung kilala siya ni Baba, most likely magka-age sila. Wala yun. Aalamin ko rin para sa'yo. Mamaya parang si Livre ulit. Kurban, umalis ka na kung ayaw mong sipain pa kita. Hanapin mo na siya. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Sigurado single yon. Kaya siguro ganun yung kasungit. Ano bang gusto mo? Hayaan mo na siya. Enjoy pala talaga kayong kasama, guys. Sabi ko sa'yo eh. Gusto ka din namin ni Rin. You're a cool guy. Tara, Thanks. billiards tayo. I have to go home now. Paalam ko lang, may gagawin ako sa school. Tapos kakain sa labas. Yung driver ko pa. Bale, may kotse ka na. Hindi sa akin, kay Baba. So, sa'yo nga, bro.
Mag-road trip naman tayo minsan. O, kunin mo yung kotse. Ako na lang magdadrive. Masaya siguro mag-road trip papunta sa beach, di ba? Oo pa. Sige, minsan. Text-text na lang. Oo pa. Alam mo yung number ko, hindi pa? Oo, meron na. Furkan, ipakilala kaya natin siya kay Lyda. Oo nga. Pwede ka. Sige. Sinong Elida? Barkada namin yun. Lagi kayo. Half day lang kami bukas. Tambay tayo sa bahay. Pwede ba kayo? O sige, magandang plano yun. Bye, guys. Ingat ka! Tara. Sigurado ka bang nalinis mo to? Oo, sir. Eh bakit may alikabok? Hindi mo ba alam na ito ang pinakamahal na kotse sa buong showroom? Dapat makinis to. Ayusin mo yan! Oh, Ano yan? Naalala mo yung babae kanina? paano ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin? Oo, ako nga rin eh. Yung ayaw magpatawag ng girl. Oh, bakit? Nahanap mo ba siya? Oo, alam ko na kung sino siya. Vice President siya ng Falcon Aviation. Seryoso ka ba? Oo. Parang kamag-anak rin siya ni Zerin Tajdemir. Parang ganun. Pero hindi ako sure. Sa tingin ko, baka magalit si Baba Yasar. Hindi ko alam kung anong dapat natin gawin ngayon. Lagot ako. Hindi ko naman talaga sinasadya. Ewan ko. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko rin alam, pero problema yan. Ano ba, Kurban? May problema, di ba? Mag-isip ka ng paraan! Busy ka lang, kumalma ka lang. Huwag kang mag-alala, okay lang yun. Magsasorry lang tayo sa kanya at makikipag-areglo, okay? Sige, Yan. bukas puntahan na lang natin siya sa office niya. Personal ako magsasorry. O sige. Okay na. Ikuha mo na ako ng tsaa. Pinatawag kita kasi bigla nagka-problema. Kakabalita lang sa akin. Mukhang importante nga. Nalaman ko na kung bakit tayo kinakalaban ni Alihan. Kaya ngayon, kailangan natin magplano panlaban sa kanila. Ayoko sanang matapos ng ganon, pero nandito na tayo. Bakit ka binabangga ni Alihan? May kinalaman sa nakaraan. Grabe naman pala yung ginawa mo, dear. Sana nga nandun din ako sa meeting para nakita ko yung reaksyon ni Alihan. Nagulat talaga siya. Ano nangyari? Kulang pa nga yun. Teka, kaya rin ba kayo naghiwalay ni Hakan dahil sa amin ni Alihan? Hindi ko rin alam. Kaibigan din siya ni Alihan. Di ko naman alam, baka ganun din pala siya. Kaya naguguluhan ako. Well, ang akala ko pa naman wala kang takot. Bakit naman ako matatakot? Tinapos ko lang agad bago mahuli ang lahat. Natatakot ka ma-in love sa kanya. Oo, siguro nga. Okay naman talaga yun si Hakan. Salamat ha, pero huli na para sabihin sa akin yan. Anong mali dun? Hindi ka kasi humingi ng advice sa akin. Kung tinanong mo ko, yun din ang sasabihin ko. Irem, go. Tawagan mo siya, makipag-ayos ka. Di pa naman huli ang lahat eh. Hindi ko gagawin yun. Di mo ba nakukuha? Delikado na ang panahon ngayon. Pag nakipag-date ka, baka mauwi sa kasal. Di na lang, dapat mag-ingat kayo. Tapos may isip natin kung bakit tayo nagpakasal. Tapos pagsisisihan natin, tama ba yun? Tama siya. Kasal ako. At galit ako kay Halit ngayon. At bakit naman? Lagi niya na lang akong pinagbabawalang lumabas. What's new, Abla? Sa tingin ko, tatapusin ko na lang. Mas okay naman to, di ba? Kahit tayo-tayo lang, di ba? Tama ka. Cheers to that for the single ladies. Cheers, guys. Pero ako lang ang hindi single dito. Cheers. Oh, Single na naman tayo. oh, ganun na nga. Ano nangyari kay Irem? Wala, ayun. Ewan. Hindi na kami nakapag-usap. Pwede bang pakitoast ito, bro? Weirdo yung babaeng yun. No? Naghiwalay ba kayo dahil sa amin? Bakit siya magpapa-apekto sa iba?
Normal lang ang reaksyon ni Irem. At nakita niya lahat ng nangyari. Sa tingin ko, tama lang yung ginawa niya. May sasabihin ako sa'yo, walang matinong tao sa pamilya nila kahit isa man lang. Lahat sila doon mga weirdo. Sa tingin ko rin. Tingnan mo si Zeynep. Yung ginawa niya, sobra na yun. Sinabi ko naman sa kanya na yung kasal ko formality lang. Yun ang totoo. Pero hindi siya naniwala sa akin. Pero hindi mo rin siya masisisi. Di ko sinabing mali siya. Pero yung ganitong paghihigante, di na tama. Alam niyang mahal ko siya. Alam niya din na wala na akong ibang mamahalin. Alam niya yun lahat. Pero hindi naman sapat na alam niya lang yun. May iintindahan lang niya ako pagtapos na kaming dalawa ni Hanit. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Oo, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ano? Lahat. Alihan, gusto ko lang malaman mo na lumalabo na ang reasoning mo kada araw. Just so you know. Walang logic when it comes to love. Sigurado kung ganun din ang gagawin mo. Hindi, malabo yun. Ganun ba? Nakipaghiwalay lang sa'yo si Irem tapos ganyan na ang itsura mo ngayon? Tingin mo ba hindi ko nahahalata? Cheers tayo para sa tunay na pag-ibig. Oo, para sa tunay na pag-ibig. Baba, wala din si Yildiz dito. Won't she join us for dinner? She's with her sister and her cousin. Nako. So nakikiuso rin pala siya. May uso ba ngayon? I'm not surprised that you don't know about it. Uso yun sa mga married couples. It's a recent trend. Kilala mo naman yun. Nakikiuso sa lahat. I don't care about those trends. Lahat ng kilos nyo dapat alam ko. Lahat kayo, pati na si Yildiz. But we're not planning to do that at all. But I think Yildiz is kind of bored because she's always around old people. It seems like she wants you to know that she wants to have fun without you. Walang ganon, you're exaggerating. Lumabas lang siya for dinner. Okay, Baba. That's on you if you allowed her. Yes, I allowed her. Tumigil ka na. Baba, okay na ba kayo ni Uncle ngayon? It's the same. Nothing's changed. Irim, why don't you join us? Mom came to see me after school. Oh, yeah? How did it go? I didn't talk to her at all. Oh. I respect your decision, anak. You're a big boy now. You can decide for yourself. Thanks, Papa. I will always have your back. So this is how boys are treated. Stop na. Papa? Can I invite some friends here tomorrow? Half day lang kami. Of course. I have always wanted you to have friends. Invite whoever you want. Sasabihin ko kay Yildiz, mag-prepare ng merienda. Thanks, Papa. Wala na. Sa tingin ko talaga, wala na akong makikilala na tulad ni Hakan. Oo, wala na. Sinayang mo lang siya. Tingnan mo, tinanggihan ko si Kemal noon. At ngayon, bigla siyang dumating at nagkita kami ulit. Tama na. Ako naman. Buti kayo. Kahit papaano meron kayong mga taong iniiyakan. Ako, anong gagawin ko? Tingnan nyo, kasama nyo ako at siya kasama niya ang asawa niya ngayon. Huwag kang nga magdrama, Zeynep. Sa tingin ko lang, sabihin na natin kung anong nararamdaman natin. Yun lang siguro ang paraan, no? Ano? Anong taong in love ba? Ang sabi ko, kung mahal mo, huwag mong papakawalan. Ewan ko. Hindi ako makarelate. Ewan ko sa'yo, Habla. Pero para sa akin, mas magandang huwag mo na sabihin kaysa masaktan ka lang. May choice ka pa ba? Kung ako sa'yo, isumpa mo siya. Oo, sabihin mo sa kanya lahat tapos sumigaw ka. Oo, tama yun. Ay, oo. Sige nga, iti-text ko siya dahil may mga gusto pa akong sabihin sa kanya ngayon. Kailangan kong ilabas to. Parang closure na rin, kumbaga. Huwag mo nang i-text, tawagan mo na lang. I-text mo na. Sige, iti-text ko na. Kunin mo phone mo. Oo, iti-text ko rin siya. Wala namang masama doon, di ba? Hakan. Sinesend ko na. Go na. Sinend ko na rin, tingnan natin. Sinend ko na din yung akin.
Sino ka-text niya? Siguro si Halit yan. Kasi hindi siya pinayagan kanina. Hindi para kay Kemal yun. Ano? Anong Kemal? Tumigil ka nga, akin na yan. Bakit ba kayo pwede niyong gawin tapos ako hindi pwede? Bakit? Naiinggit ba kayo sa akin? Tapos ngayon tayo pa nga sisisihin itong babaeng to. Oo nga. Bakit ba kasi natin sila tinext? Naku, problema na naman to. Lagot. Hakan, nakapag-isip na ako. Mabait ka talaga. Hindi ko maintindihan ano kayang ibig sabihin nito. Sa tingin mo, yan ba ang normal, Hakan? Sige nga, sabihin mo sa akin. Normal pa ba yan? Oo. Tinext din ako ni Zainab. Ni Zainab? Oo, Anong sabi? sandali lang. Minura niya ako sa text. Ano? Ito. Tingnan mo, hindi rin siya normal. Parang lahat ng tao may topak ngayon. Ay, ang gulo-gulo talaga nilang lahat. Ay, ewan ko ba? Alam ko na. Nagets ko na ngayon kung bakit, bro.